Hi, welcome to another episode of Suspicious Neighbors! Actually, dalawang course yung pinagpipilian ko. It's either pharmacy or medtech. Kasi maganda daw na pre-med yun. Pero kasi, ang thing is si kuya, pharma student na. So parang sayang if pareho kami magpa-pharma. So sabi ko, sige magme-medtech na lang ako. Kasi okay rin siya dahil pagdating daw ng second year med school, yung subjects na tinik namin nung medtech is lalabas din siya. So parang malaking help na siya sa akin. Kaso nga lang hindi ako nag-med, guys. Pero ayun, in terms of school, honestly, tumatak na talaga sa isip ko na UST ako eh. Kasi first, andun si kuya, tapos sila Nadia. Parang lahat ng family ko, andun na. Parang na-build up sa'yo. Oo, na-build up na siya. Pero nag-try pa rin ako mag-entrance exam sa ibang school. Pero yung pag-entrance exam ko na yon, mema lang yun na. Tinry ko lang talaga, hindi ako nag-review. So nag-try ako sa Lasal. Nakalimutan ko na anong course yung pinili ko. Pero pumasa ako for a different course. Parang international studies, pero in Chinese. Major in Chinese. Oh my God. Anong gagawin ko doon, Vab? So, hindi ko siya inano. Pero okay na ako na parang pumasa ako doon. Then, tinry ko din UP. Although, alam ko hindi ako papasa kasi nga, hindi ako nag-review. Tinry ko din siya. For me, I knew I'm into arts. Nagsaselect lang din ako ng school na maganda yung art field. Nag-try ako sa Benil. Tinry ko rin mag-Lasal, guys. Gusto ko yung Lasal, UST, and UP noon. Siyempre sa UP, medyo hindi ako pumasa. Pero like, Medyo di ka pumasa. hindi talaga ako pumasa. Talaga. Pero nag-review ka that time, hindi din. Nag-review ako. Planning to get architecture sa UP. Oh my God. Pero ang gusto ko din doon talaga is interior. Kaya lang nung napunta ako sa UST, diniscuss ng mom ko na, why don't you try industrial design? Nako-cover niya din kasi yung advertising and then interior. All in one na siya. Nakapasa na ako noon, so I just have to choose between the two. Tinook up ko yung chance na itry yung industrial. Kaya ako napunta sa industrial design. Pero in terms of selecting schools din, factor din yung feeling. Kasi kapag nag-visit ako, ini-imagine ko yung sarili ko na nandun sa school. Tapos parang yung UST noon yung nakapagbigay sa akin ng feeling na yun. Kasi noon naglalakad pa lang ako sa, guys, if may nakikinig ng taga-UST, alam niyo yung overpass sa gate 2. Naglalakad pa lang ako doon, nafe-feel ko na, oh my God, parang tinatawag ako ng school na to. Nakikilimutan ako. Oo. Kasi feel ko din yan. Totoo. Kasi like, sis, parang napa-reminisce ako bigla. kasi guys, dun sa may gate 2, nandun yung gym court na kung saan nagpa-practice yung athletes. Tapos nagpe-play. Sa UPAV ba yan? Oo. Tapos nagpe-play guys yung drums, like yung yellow jackets. Naglalakad ako. Tapos doon ko na-feel na, oh my God, like gusto ko dito. Kasi sa UP, nandun yung, nung nag-entrance exam pa lang ako guys, pressure na ako. Set for me. Wait, add ko lang. Na-feel ko din yun sa UST. Oo, sis. Ako din. Like, ito, one night after nung classes ko, naglalakad ako mag-isa. Kasi mahilig ako sa subway nun. So, palakad ako papuntang car park. Tapos, ang ganda kasi ng light sa UST. Kahit hindi Christmas, diba? Maliwanag. Tapos, parang, wow, ito talaga home siya for me. Naramdaman ko siya for UST. Ano siya talaga eh. Community talaga siya. Oo. Ganun din yung na-feel ko nun kasi one time, sinusundo lang namin nun si Ate Alessa. Tumambay lang kami dun. Ito pa funny sis ha. Hindi ko pa alam kung anong course gusto kong kunin nun. Nakaupo kami dun. Sabi ko, shucks, dito pala ako talaga mag-aaral. Kasi yun na feel ko. So parang I was looking at this building na hindi ko alam na dito pala ako talaga papasok. So yung minanifest ko na building, dun pala talaga kami. Ayun, parang Galing. nakakakilabot lang sis kapag kainisip mo. Ako hindi ko na-feel yung ganyan sa UP or sa Lasal. I feel like yung... sis eh. And the feeling ko rin kasi since I came from Zobel, expected na Punta Lasal Lasal. school. Ay, like yung culture. Oo. So excited ako na, oh my God, like same people. Like at least it's easier for me. Yeah, pero, adjust. pero wala, ano talaga, like wala akong na-feel na fire as per se. With all that being said ng expectations versus reality mo from being high school or senior high school to going sa college, yung pagpili ng course, kung anong gusto mo talagang gawin, kasi it's either you'll use it after graduation or hindi mo siya gagamitin, or passion mo talaga siya. Ako, go for your, kung ano talaga gusto mo. Tapos, sa school naman, ito one tip, tama yung sinabi ni Marcos, i-visit nyo yung mga inaayin yung school kasi mararamdaman nyo talaga if dun ka talaga or para sa'yo talaga yung school na yun. May calling siya, guys. Mahirap siya. Mahirap yung buhay ng college. Marami ka talagang i-adjust. Tanungin mo yung sarili mo kung gusto mo talaga yung course na yun. Kasi mahirap if hindi mo siya gusto. Susuko ka, ano pa lang, first quarter pa lang siguro ng SEM, ganon. Pero honestly nga, totoo na if you really want that course, yung talagang feeling mong kaya mo siyang gawin, yun na yung piliin mo. Kasi kapag gusto mo yung ginagawa mo, it comes naturally, di ba? Parang hindi mo na kailangan pilitin.
Kahit nahihirapan ka, itutuloy mo siya kasi gusto mo siya eh. Oo. Hindi kapag yung napilitan ka lang, nahihirapan ka, ano ba yan? Kasi hindi ko naman talaga gusto to eh. Parang ganun. Kasi yung course sa college, it's a big commitment. Kasi your university life will mold you Oo. talaga dun sa kung ano yung gusto mong path After sa college. future. Dahil nga natapos na natin yung expectation versus reality. Paano nyo na manage yung time nyo? Siguro ako, To hear more about this episode, click the link and visit our Spotify channel. See you there!